Magandang araw mga kababayan, mga ka-Golden Boys. Ceremonial opening ngayon ng 28th Congress at nababalita na majority daw ng Senado ay bubuto kay Chis Escudero, kaya hindi magandang pangitain ito. At sa araw din na ito ay magaganap mamayang hapon ang suna ni Presidenteng PBBM, at ang hindi maganda ay ang kanyang Vice President, imbis na tutulong para sa SONA, ay opposite ang ginawa nito. Babanatan at binanatan ni VP Sara ang SONA ni PBBM at sinabi niyang ito daw ay budol-budol. Kaya ito ang video atin panoorin, courtesy ng UNTV. Ceremonial opening pa lang ang isasagawa sa unang araw ng sesyon ng Senado para sa 20th Congress. Ibig sabihin nito, hindi pa tatalakayin dito ang mga karaniwang usapin sa plenaryo. Pangunahin na nga ang mga panukalang batas at iba pang issue. Gayun din ang mainit na usapin sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alas 10 ngayong umaga isasagawa ang Senate plenary session. Pagkatapos ng sesyon sa umaga ay magbibigay rin ng hudyat ang Senado na handa na sila sa isasagawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Sa tanghali ay inaasang agad ring maghahanda ang mga senador para naman lumipat sa batasang pabansa kung saan isasagawa ang SONA. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug, ihahala lang ng Senado ang mga officer ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa pagbubukas ng sesyon. Gayon din ang mga karaniwang resolusyon na ginagawa sa opening day ng plenaryo. Wala pa rin nanyang pagtatalaga ng Senate Committee Chairmanship maliban sa Committee on Rules na siyang tumatayo ring majority leader. Bukas naman ay inaasahan na isasagawa ang pagsasaayos ng mga komite, kabilang na ang pagtatalaga nga ng mga chairperson, vice chairpersons at mga miyembro nito. Sa huling ulat, may mayoryang suporta na nakuha si Senate President Escudero para manatili sa liderato. Ngunit maaari pa itong magbago at kailangan pa itong pagbotohan ng lahat ng mga miyembro ng Senado sa... So ito atin bigyan ng reaksyon tong majority na mga kaalyado ni Chis Escudero. Kaya pala merong majority na mga kaalyado yan, si Chis Escudero, at pati ang Supreme Court ay kaalyado niya, ay dahil sa ibinunyag ngayon sa Facebook. Merong nag-viral doon na ang Facebook user, ang pangalan ay Antonio ba yun? At ibinulgar na yung 142 billion na isiningit na budget ni Chis Escudero nitong 2025 ay karamihan daw doon sa pera ay napunta sa mga justices, kung saan ay merong 13 justices na pabor palagi kay Digong, pabor kay Chis Escudero. Kaya ito ang dapat imbestigahan yung paggamit na naman ni Chis Escudero ng 142 billion pesos na isiningit na budget sa ating pangtaunan budget 2025. At yun pala, kaya pala napakarami niyang kaalyado dahil nagbibigay pala ito. Yun ang sabi doon sa Facebook user, na ito ngayon ay nag-viral dahil sa ibinunyag na kalukuhan diyan sa Supreme Court at ng itong Senate President Chis Escudero. Kaya itong magaganap ngayon na opening ng 28th Congress ay parang hindi maganda kasi pabor ka agad, majority ka agad ay inaayos na ni Escudero Baka nabigyan na yung mga bagong salta na senador, di ba? At pumapanig na sa kanya ngayon, kaya majority na si Chis Escudero. Kung yan ang mangyari, ay walang mangyayari talaga sa impeachment. Dahil kapag butuhan na ay palaging lusot si VP Sara. Okay, so eto, na mamayang hapon ni PBBM, si VP Sara instead na tutulong sa SONA, di ba? Pero ang ginagawa ay babasahin daw niya, i-review niya ang SONA ni PBBM. Baka daw binudul-budol na naman ang buong Pilipinas at babanatan niya. Babanatan niya si PBBM mamaya, gagawa na naman yan ng mga videos at ikalat naman ng kanyang mga alipuris at sisirain na naman ang SONA ni PBBM. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ng UNTV, atin panuorin. Gayunpaman, tiniyak ng Vice Presidente na babasahin pa rin niya ang kabuuang talumpati ng Pangulo.
Sa isang panayam, ipinaliwanag ni BP Sara ang kanyang dahilan sa hindi panunood ng SONA. Sayang ang data. Kaya nga ma'am, ako din ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang Ito nga ba atin bigyan ng reaksyon tong ayaw niyang manood ng SONA? Bakit ayaw niya manood? Vice President siya eh. Dapat alam niya ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi ang SONA, yun yung parang recap kung anong mga problema at anong gagawin, anong development ng Pilipinas sa ngayon. Kaya Vice President siya eh, siniswelduhan siya. Makasarili siya kasi palaging pamilya niya ang inaatupag niya. Kung nagtrabaho ka sa gobyerno, magtrabaho ka ng naaayon sa palatuntunin at naaayon sa batas. Hindi yung palaging nandun sa palaging digong-digong na lamang. Yung ama niya may pagkakasala, kaya dapat lang yung makulong. Ngayon dahil sa siniswelduhan siya ng taong bayan, tayo ang nagsisweldo niyan mga kababayan. Kaya dapat magtrabaho siya nang naaayon sa batas, di ba? At naaayon sa alituntunin ng Vice Presidente. Ang Vice Presidente ay dapat tumutulong sa Presidente, lalo na ngayon. Nagkagulo tayo, pero ang dahilan lang naman ng gulo ay dahil din sa kanila, dahil sa mga Duterte. Yan ang nanggugulo sa Pilipinas ngayon at China, wala nang iba. Okay, balikan natin tong kanyang talumpati na naman dito. Sinisiraan niya naman ang SONA ni PBBM. Kaya wala talagang katapusan itong paninira nila kay PBBM at marami rin ang naakit eh. Yung mga didilis na pag-iisip, yun yung mga naakit ng mga taong ito. Okay, balik tayo sa video courtesy ng UNTV. ako din ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Dagdag pa ng ikalawang Pangulo, mahalagang basahin pa rin ang laman ng talumpati upang maunawaan ang mensaheng nais iparating ng Pangulo sa sambayanan, bagamat may pagdududa siya sa laman nito. Kailangan natin magbasa kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Okay, so Sara, pusit ka talaga. Nagkalat ka na naman ng maitim na tinta, pusit. Bakit din niya alam ang content ng SONA 2025? Vice President siya eh. Siyempre, ikakalat ang niyan. Diyan sa magbibigay ang Office of President sa Office of Vice President ng mga kopya ng SONA. Automatic yan. Bakit babasahin niya pa? Kasi i-edit na naman nila. I-editin and then pagbasa niyan, gagawa siya ng ganitong video and then harap na naman siya sa mga galunggong na mga didilis na isip ng mga tao at naniniwala naman. Dito, nakita nyo, basagin daw niya yung monitor sa mukha ni PBBM, di ba? O ipukpok niya. Yan ba yung gusto nyo na magiging presidente natin, yung basaguliro na tulad ng ganyan? Grabe. Paki-comment sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy at sa mga bago pa lamang sa channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli. Ingat kayong lahat. God bless our motherland, the Philippines.